BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Hallelujah! Sa ngalan po ng BGC at ng aking senior pastor, Pastora Berna, and Pastor Martin, maraming salamat po sa mga dumalo last Sunday sa ating Thanksgiving. Yung mga in-invite nyo po, alam ko po na pagpala po yun. At kayo din po na pagpala. Patuloy tayong mag-imbita sa lugar na ito. Dahil dito sa lugar na ito, isa lang natataas ang ating Panginoong Yesus. Ang ating pong theme vision na pag-usapan namin itong mga pastor ay yung life in focus. Keeping the main thing, the main thing. Dahil this year, gusto ni Lord na i-focus natin ang sarili natin sa Kanya lang. At pag pinokus natin ang sarili natin sa main thing ng buhay, which is God, which is Jesus, it will follow yung tagumpay mo sa trabaho, yung magandang relasyon sa iyong partner, yung magandang mindset, outlook sa mundo. It will follow. At magsisimula yon pag pinokus mo ang sarili mo kay Jesus. Gusto ko pong i-review yung mga natutunan natin this year. Ilang buwan na ba tayo? 3 buwan na, no? Nasa pangatlong buwan na tayo ng taon. Praise the Lord. Ito po yung mga natutunan natin. 4 yan, ha? Yung renewing your life, renewed life, in strengthening your life. Pangatlo, rest in His love. At yung last week, yung you are God's beloved. Kung na-missed out nyo po yung mga message na yan, malaya po kayong balikan yan. YouTube, Apple Podcast, at Spotify. Free po. Balikan ninyo. Ay, 4 na pala. May mga parts by parts yan. Dahil gusto po ng BGC, Beloved Grace Church, na dito tayo pumokus kay Jesus. At after this year, babantayan natin. Nag-focus kami, Lord. Nalaman namin itong mga to, ano na po ang gagawin mo sa buhay namin. Yun ang nakaka-excite doon. Excited ba kayo doon? Amen. Para pong sa isa pong shadow ni Jesus Christ sa Old Testament, typology. Naalala niyo yung kwento nung lumalaban ang Israel. Pag tinaas ni Moses yung tungkod, lagi silang nananalo. At yung pagtaas na yun ay represent sa cross ni Jesus Christ. Kaya may cross tayo dito. Ang naitataas lang si Jesus. At pinofocus ng mga Israelita ang kanilang paningin doon sa naitataas na tungkod. Meron pa, shadow ni Jesus Christ. Alam niyo yung snake, na pag tumingin sila doon, pag natuklaw sila na sila ay gumagaling. Yun po yung gusto naming sabihin sa inyo in the Old Testament, na nangyari na po yun sa krus ng Kalbaryo. Kapag tidoon natin ang ating paningin kay Jesus, tayo ay may kagalingan, tayo may katagumpayan. Kung ang mga Israelita ay nangyari sa kanila yon, how much more sa atin? Natupad na. Amen? Itong buwan na ito, Marso, kayo po ay nililid namin dun sa katapusan ng Marso na to. Ano bang meron sa katapusan ng Marso? March 31. Resurrection Sunday. Atin pong nanamnamin ang banal at dakilang gawa ng ating Panginoon. Hebrews 12:2. Looking away from all that will distract us, focusing our eyes on Jesus, who is the author and the perfecter of our faith. Yan po yung theme natin. Sa Tagalog, tingnan natin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Nangyari na yan. Kaya we can claim the victory. We can say we are champion. Amen? He never lost the battle. Kung ano si Jesus, tinuro ni Pastora Berna last week, as He is, so are we. Nakaupo sa trono ng Diyos, tayo rin nakaupo. Kasi tinanggap natin yun Amen po ba? Amen. Having said that, ngayon po,
Panglimang topic na gusto ng Panginoon na i-focus natin ang ating sarili. Title, First Love Never Dies. Pastor, tapos na yung February, hindi matatapos ang pagmamahal ng Diyos. Naalala mo ba yung first love mo? Napangiti yung iba. Uy, naririnig ko yan sa jeep. First love, never die. Never die. Remember. Alam niyo po, first love never dies. Applicable yan. Kasi kinuha lang talaga yan ng mundo eh. Applicable yan sa pag-ibig ng Diyos. God or Jesus died on the cross so that His love will never die on us. Ang kamatayan niya, ang sanhi ng pagkabuhay ng pag-ibig niya sa atin, kaya hindi namamatay ang pag-ibig. Sabi mo nga sa katabi mo, first love never dies. Understanding His love. Let's pray. Panginoon, salamat po sa magandang mapuring awit. Salamat po sa lugar na ito. Salamat po sa magandang panahon. Salamat sa pag-iingat sa amin sa pagpunta dito. Salamat sa isang buong linggo na binigay mo sa amin, sa kaligtasan, sa pag-iingat sa amin. At kami ngayon nandito, nakaupo, handang makinig ng iyong salita. Panginoon, patnubayan niyo po kami na bawat iisipin namin, bawat mababasa namin ay magbigay ng kapurihan sa iyo. Ganon din po ang iyong lingkod. Itago mo po ako sa iyong likuran na ikaw po ang makita. Ang banal na Espiritu mo ang kumilos dahil ikaw lang tanging focus namin. Ikaw ang tanging sentro ng aming pag-aaral na ito. Punuin mo ang aming puso ng paghanga, pasasalamat at kami tumuon at laging umangkas lamang sa biyaya mo. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus tayo magsabi ng Amen. Remember your first love. Lagi mong alalahanin ang first love mo. Alam ko marami ka nang naging karelasyon dito sa lupa. Pero itong sinasabi kong first love na yan, yung first love mo kay God, kay Jesus. Naalala mo ba? Nung una mo siyang tinanggap, napakainit mo, nakakapaso ka. Sarado yung church, nandun ka na. Magsasara na yung church, ayaw mo pang umuwi. Pero, yan ang gustong steal ng kaaway. Hindi naman niya mai-steal kung ano yung wala ka. Kung anong meron ka, yung init, yung alab, yung first love na natanggap mo kay Jesus. Kukunin niya yan. Ano ba yung love na yan, di ba? Revelation 2:4, ito yung paalala ni John. Sa Church of Ephesus, at naniniwala ko, ito'y para din sa atin. But I have this against you. Pinaalalahanan niya, you have abandoned your first love. Sabi ng Biblia, nakalimutan mo ang una mong pag-ibig. Pwedeng mangyari kasi yan. Ephesus believers yon, referring sa mga believers. At pwede itong mangyari sa atin. At kung nangyari sa iyo, na tila sa sobrang fast track na ang mundo, high-tech, sa trabaho, iba't ibang uring mga tao nakakasalamuha mo, pwede mo kasing mawala, pwedeng ma-steal ng kaaway yung first love na naramdaman mo. At ito paalala sa atin. Remember your first love. Sa verse 5 niyan, sabi, bumalik ka sa dati mong ginagawa. Ibalik mo ang dati mong alab. Yung first love na yan, nakala mo namatay na at niloloko tayo ng kaaway, papatayin niya yan, gagawin kanyang busy. At yung busy, nag-iba na ang meaning para sa'yo. Lumalim, bumigat, hindi ka na, kinakalakad mo na ang sarili mo papuntang church. Dati mainit ka, ngayon malamig ka pa sa spaghetti naka-frozen sa freezer. Yan ang paalala sa atin ni John, the beloved, remember your first love. Yung love, hindi yung love mo naalala niyo yun? Hindi yung love mo kay God yan referring yan sa love ni Lord sa'yo. Kinokorek ko lang po. Remember my first love? Hindi yung love mo kay God. Yung love ni God sa'yo. Always remember that. 1 John 4:10, this is love. Not that we love God, but He loved us and sent
His Son as atoning sacrifice for our sins. Hindi sa pagmamahal natin, kundi ang pagmamahal ng Diyos. Baba natin ng konti sa 19. Sabi diyan, we love because He first loved us. Hindi naman tayo makakaproduce ng love eh. Mahal mo magulang mo, mahal mo sarili mo, mahal mo anak mo, mahal mo trabaho mo. Ba't ka nakaka-produce ng love? Passion. Kasi may unang nagbigay sa'yo. You cannot give what you do not have. Kaya yung galing mo, yung gana mo sa paglilingkod, gana mo sa pagtatrabaho, galing yan sa Diyos. Amen. Pahalagahan ko to. Kaya pag sinabi mo sa asawa mo, I love you. I love you. Nagpo-produce yun ng love ni Lord. Galing yun sa kanya. Kaya pag sinabi, I love you, asawa mo, sabi mo, I love you more. Tapos yakap kayo. At pag nagyakap kayo, nagpo-produce yun ng oxytocin. Happy hormones. Ang ganda ng regalo ng Panginoon sa atin. Love. Pastor, paano namin i-rekindle? Rekindle. Paano natin pag-aalabin? Salita ng Panginoon. Ito lamang po. Ito po ang love letter ni God sa atin. At ito pong libro na ito, ang sentro lang ang pag-ibig ng Diyos. Ang tinapos na gawa ni Jesus. Because of His Word, we can absolutely feel the love of our Father. Dahil sa Kanyang salita, na atin pong pinagsasaluhan ngayon, nararamdaman natin na talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. May nagmamahal sa iyo. May nagmamahal. May nagmamahal po sa iyo. Isipin, wala pastor, single ako. Byuda ako. Wala yung asawa ko. May nagmamahal sa iyo. Ini-still lang ng kaawayan para lumungkot ka at pag malungkot ka, yatsya! Pag lumungkot ang isang Kristiyano, naging vulnerable, samot-saring kaisipan, doon ka na niya panghihinain. Pag dati ng asawa mo, galing trabaho, kung ano-ano nang naiisip mo. Ba't late ka? Bakit ganito? Okay, ba't nag-iisa ako? Papatayin mo yung ilaw, pipindutin mo yung red. Diba? Ganun mangyari sa yung red na ilaw. Gusto mo yung red na ilaw, papatugtugin mo na yung bluer than blue. Bluer than blue. Kukunin mo na yung alambre. Ganun ang sineset up ng kaaway sa atin. Kaya, kailangan meron tayo laging salita ng Panginoon sa atin. Lagi nating sinisik. Lord, ano yung sinasabi mo sa akin ngayon? Amen? Alam nyo, kahit hindi kami mag-share dito, magbasa lang kayo, mabibless kayo. Kasi makapangyarihan ang salita ng Diyos. Noong unang panahon, wala pang podcast, nagbibigay lang ng tracts, di ba, pastor, sa bus. Alam nyo, maliliit na babasahin? May nasa-save dun. Lord, ibig sabihin, makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Amen? Kami po ay umaangkas lamang sa biyaya at papuri sa Panginoon dahil kami po ay nabibigyan ng pagkakataon. Pribilehiyo po ang makapagsalita sa inyo. Amen? Kaya pinaghahandaan, pinapanalangin ang bawat mensahe na ibabahagi sa inyo. Ngayon po, pupunta tayo sa isang typology or shadow ni Jesus Christ para malaman natin ang pag-ibig ng Panginoon. Mula Old Testament hanggang New Testament, ang topic si Jesus. Talaga, pastor? Kung alam mo na, alam ko na yan. Rekindle mo. Kung hindi pa, makinig po tayo. At hayaan natin ang banal na Espiritu kumilos. Ang istorya ni Abraham at ni Isaac. Alam ko na yan. Story of Abraham and Isaac, the father's love. Mababasa niyo po yan sa Genesis 22, 1:19. Hindi ko na po babasahin lahat kasi para naman po meron kayong sariling pag-aaral. Pero kukunin ko na po yung mga major parts. Abraham was 75 years old when he first received the promise. Kilala niyo po si Abraham? Si Abraham ay 75 years old nung pinangakuan ng Diyos na ikaw ay magiging ama ng karamihan. Father of many nations. Your offspring ay sindami ng buhangin sa dagat. 75 years old siya nun. Number 2. Abraham was 100 years old when
Isaac was born. Ang pinangakong anak ay si Isaac. Pero hindi lang po si Isaac ang naging anak niya. Meron pa isa si Ishmael. Pero si Ishmael, nakalagay sa Biblia, binless din yun ng Panginoon. At meron ding descendant si Ishmael. Pero ang promised child, ang pinangakong bata o anak ay si Isaac. Next, Abraham tested. Si Abraham ay tinest ng Panginoon. At gusto kong sabihin sa inyo, ito po ay shadow ng mangyayari 2,000 years. Typology ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Si Abraham ay nare-represent niya po God the Father. Si God. Sa Isaac po, nare-represent niya si Jesus Christ. Na isa-sacrifice. Mahal na mahal niya ang kanyang anak. Hinintay niya yun. Ilang years po niya hinintay? 25 years. Diba? 25 years, 100. Dumating ang kanyang anak, and then sabi ni God, ibigay mo sa akin ang iyong anak. Ngayon, aaralin natin. Old Testament, tapos titignan natin yung shadow, yung nangyari, yung shadow, and then yung reality sa Old Testament. Handa na po kayo? Imagine niyo sa inyong isipan. Tingnan po natin. Genesis 22:1. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, sabi ni Abraham, here I am, he replied. Verse 2. Yan. Then God said, take your son, your only son, whom you love. Stop tayo dyan. Sa Genesis, Old Testament, sinabi ni God, take your son, your only son, whom you love. Meron po diyang 7 na basis. Actually, dyan po sa istorya na yan, marami, umabot ka ng 30. Pero sabi ko, Lord, ano yung 7? Sa 7 na lang ako kasi perfect number of God. May 7 po tayong basihan kung bakit ito po ay shadow ni Jesus Christ, na finished work ni Jesus Christ. Number 1, the Father's only Son. Nung sinabi po, your only Son whom you love, ito po yung basihan natin dyan. John 3:16, sinabi din, for God so loved the world that He gave His only Son. Yan po yung reflection niya. Kaya shadow and reality. Anino at ang katuparan. Matthew 3:17, this is my Son whom I love. With Him I am well pleased. So yun yung number 1. The Father's only Son. Sabay-sabay nating basahin yung number 1. The Father's only Son. Yan po yung nasa verse 2. Next. Sabi ni God, and go to the region of Moriah, sacrifice him, sino yun? Isaac. There, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Number 2. Sacrifice in the same place. Oh, talaga. Maraming scholar na nagsasabi, scholar ng Biblia, na ang pinagpakuan kay Jesus doon sa Golgotha ay same mountain. Hindi ko sinasabing yun din yung Golgotha, pero andun yun. Same mountain. Matthew 27:33, they came to a place called Golgotha. John 10:18, no one can take my life from me. I sacrifice it voluntarily. Binigay ni Jesus ang kanyang sarili. Genesis 22, early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey, used donkey and left their homes. Ito po ang katuparan nung kay Jesus. Shadow. Matthew 21:5, see your king comes to you, gentle, and riding on a donkey. Sino yun? Jesus Christ. John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. Nakalagay kasi dyan, and left their homes. Ibig sabihin, umalis yung mag-ama, pumunta sa ibang lugar para isakripisyo siya. Ganun din po si Jesus. Diyos, iniwan ang langit upang abutin ikaw at ako. At dahil sa kanyang sakripisyo, tayo ay naligtas.
Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? The Word became flesh. Let's move forward. Number 4. On the third day, ibig sabihin, nung sila'y naglalakbay, mula nung sa bahay nila, hanggang doon, papunta sa mountain. Sa mountain, 3 days ang kanilang nilakad. That's a 3-day journey. Siguro alam nyo na yung number 4. Sige, number 4. 3 days from the cross to the grave to the resurrection. Alam nyo sa Biblia, walang aksidente dito. Wala. There's no coincidence. Kaya kayo, hindi kayo aksidente. Amen? Nabuhay kayo ng 59 years old, 60 years old, or ngayon nasa 14 years old ka pa lang, hindi ka aksidente. Talaga? Yung mama ko? Hindi. There's no coincidence. Sabi din sa Matthew 12:40, For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Siya ay nabayubay sa krus. So continue tayo sa istorya nung mag-ama. Genesis 22 verse 5. He said to his servants, Stay here with the donkey while I and the boy go over there. 3 days silang lalakad. We will worship, then we will come back to you. Actually, ito pwede ko rin ibigay. Come back to you. Ano yun? Resurrection. Second coming. Rapture. Pero hindi ko na lang binilang. Kasi baka dumaldal ako dyan na matagal. Sige, next. Verse 6. Ito na yung pang 5. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. Kinuha niya yung wood, yung panggatong, saan niya nilagay? Kay Isaac. Number 5, basis. Carried woods in their sacrifice. So Isaac, nire-represent siya si Jesus Christ. Ganun din. John 19:16-17. So the soldiers took charge of Jesus. Carrying his own cross, he went out to the place of skull, which is Aramaic, is called Golgotha. So same. Sabihin, Old Testament pa lang, pinakikilala na si Jesus? Yes. Nagugulat ka, kala ko si Jesus sa New Testament, pinunit ko pa naman yung Old Testament. Ang binigay lang sa akin ni brother yung New Testament. Yung maninipis, actually, ang ganda din po ng mga istorya sa Old Testament. Kailangan basahin mo yun at ibase mo sa tinapos na gawa ni Jesus sa New Testament. Ganun pala yun. Nung bata po kami, hindi namin alam. Ang daming mga genealogy dyan, kaya balik kami dun sa New Testament, sa Matthew na lang. Pero now, thank you, Father. Thank you, Jesus, sa revelation. Alam na namin. Ni-reveal sa atin ng Holy Spirit kung ano talaga ang tunay na mensahe ng banal na kasulatan ng Panginoon. Next, Genesis 22:9-11. Ito po yung nangyari sa kanila. Sila ay nandun na sa place. Niready niya na ngayon ang lugar, yung dambana. Next verse. 12. Isaac spoke and said to the father, Father, yes, my son, I am replied. The fire and the wood are here, Isaac said, but where is the lamb of the burnt offering? Sabi ni Isaac. Nagtatanong siya Father, tayo lang dalawa dito Hindi kasi alam ni Isaac. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo sa verse 8, God Himself, sabi ni Abraham, God Himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. Sabihin nyo nga, God will provide. Old Testament yan. Pero sa time natin, New Covenant, hindi po God will provide Gawin natin past tense. Kung may pangangailangan po kayo, sabihin nyo, Lord, nag-provide ka na. Amen? Nag-provide ka na, Lord. Kunyari, nagkukulang kayo ng budget, Lord, nag-provide ka na. Declare what you believe. Ano pinaniniwalaan mo? Yung tinapos na gawa ni Jesus. Nag-provide na ba ang God? Yes, tapos na. Kaya nga magse-celebrate tayo sa katapusan Resurrection Sunday. Inaalala natin yung tinapos niyang gawa. Tapos na. Pag may kulang, pinansyal, or katalinuhan, karunungan, always say, Lord, nag-provide ka na ng katalinuhan. Amen? Pwede mo bang sabihin, Lord, nag-provide ka na. Sabi mo. Nagkukulang ka ng tao?
sa negosyo mo? Nagkukulan ka ng ministers dito sa church? Hindi kami nag-aalala. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. In the first place, ministry naman to ni Lord eh. Tayo, vessel lang. Ba't ka mamumblema? May nawala, may bibigay si Lord. Amen? Amen! Say amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ay, nawala! Mawala na rin kami. Kayo bahala. Di ba? Ang ministeryo ng Panginoon, hindi niya pababayaan. Amen? Ako po, simula high school, kaya nga napatuto ako dito high school, naglilingkod po ako sa Panginoon. Pastor, sumama ka rin sa nawala? Yes, aamin po ako. Nawala din ako. Kasi nakakalungkot pag konti. Talaga, Pastor, isa din po ako sa mga nawala. Pero hindi dahil kasi kabataan. Gusto ko yung palakpak ng mundo. Gusto ko yung performance. And then, nakita ko yung church na kinabibilangan ko. Hindi naman ako lumipat ng church. Kumbaga, inuna ko yung labas. Pagtingin ko doon, pagpunta ko, naka-makeup pa nga ako noon eh. Eyeliner, naka-makeup pa ako. Yung dati kong ginagawa, may gumagawa. Alam niyo yung sabi sa akin ng Banal na Espiritu, kasi ikaw eh. Para kung, Lord, kala ko hanapin nila ako. Ganun kasi tayo, kala ko ang galing ko, kulang ang church pag wala ako. Minsan ganun ang tao, ganun ang tanim ng kaaway sa'yo. Gusto niya magmalaki ka. Gusto na niya, pag malaki mo ang nagagawa mo. Alam niyo, wala tayong mapagmamalaki. Sabi sa Biblia, di ba? Tayo ay niligtas ng Panginoon. Hindi sa sarili nating gawa para hindi tayo magmayabang. Amen? Wala tayong mapagmamayabang. Yun lang ay maikling patotoo sa akin. Nakita ko, pwede akong tumakbo. Bahala na, kaya naman pala eh. Alis na ako. Pero ang bait ng Panginoon, sabi ni Lord, sama ka, J. Sumama ako. Sumama ka sa mga magagaling. Huwag kang matakot sumama sa magagaling. Dapat nga, sumasama ka talaga sa marurunong. Bakit? Matututo ka. Try mo maglaro ng computer, kalaban mo, ano bang tawag doon? Yung AI. Masaya ka doon? Binubugbog mo lang yung mga kalaban mo. AI to eh. Tapos feeling mo, ang galing ko. Mas may thrill kapag kasama mo nag-iisip, kasama mo nagsasuggest, at doon ka unti-unting babaguhin ng Panginoon. Magmamature ka. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, magmature ka na. Yan. Sabi mo, matured na ako talaga. Okay, let's move on. Pang-5 na to, pang-6. Sabi dito, do not lay a hand on the boy. Sabi ni God. Do not do anything to him. Di ba sabi ko kanina sa inyo, na si Isaac represent Jesus? Dito sa verse na to, nagbaliktad. Tayo yan. Nandito tayo sa Old Testament? Yes! Hinilikha tayo ng Panginoon eh. Kawangis niya. Amen? Redemption yan. Redemption plan ni Jesus Christ yan sa atin. Ibig sabihin sa Isaac, nire-represent din nating mga tao. Yes. Tayo dapat yung susunugin. Tayo dapat yung i-offer dahil sa mga kasalanan natin. Pero sabi ni Jesus, o sabi ni God, in the Old Testament, do not lay a hand on the boy. Isipin mo, imaginein mo. Huwag mong saktan ang anak ko. Huwag mong saktan yan. Liligtas ko pa yan. Hindi aksidente po na nandito kayo sa simbahan na to at naririnig nyo to. At naririnig nyo dyan sa recording na to, sa podcast na ito, hindi aksidente na naririnig mo to. May plano ang Diyos sa inyo. Liligtas ka pa niya eh. Ano po yan? Number 6. God's love for mankind. The heart of the Bible. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo, kaya kayo nandito, at ako rin po nandito, kasi once sinabi, hinula sa shadow, do not lay a hand on the boy. Isipin mo, no? Ikaw, hindi ka perfectong tao.
Pero sabi ni Jesus, Satan, liligtas ko pa yan. At ikaw ay tumugon, narinig mo ang panawagan ng Banal na Espiritu ng Diyos, and then nandito ka ngayon. Amen? Last but not the least, number 7. Abraham looked up there in a thicket. I mean, thicket na yan, yung parang kakahuyan, yung may mga sanga-sanga. He saw a ram caught by its horns. So, ibig sabihin, tayo naging Isaac, tao. Itong ram na to, yun si Jesus. Ito ay shadow ni Jesus Christ sa Old Testament. Tingnan natin number 7. Jesus laid down His life. Nung tinitingnan ko yan, sabi ko, Lord, walang coincidence sa Bible. Bakit yung ram hindi naman tumatakbo-takbo tapos kinuha na lang ni Abraham? Bakit po nakalak or hindi makagalaw? I believe na hinayaan ng Panginoon yun para hindi rin masugatan yung ram. Kasi dapat ang i-offer kay God ay walang blemish. Kailan ba ito nangyari sa katuparan na ginawa ni Jesus? Nakita ko yung picture. Nung panahong bago niya kunin yung krus, siya ay nakatali. Hinayaan niyang itali siya doon. Yung pinilitis siya sa lugar, nandun si Poncio Pilato. Doon siya. Hinayaan niyang malak doon para saluhin niya lahat ng hagupit ng mundong ito. Amen? Para sa iyo at para sa akin. Jesus laid down His life. This is how we know what God love is. 1 John 3:16. Tandaan niyo yung John 3:16 ha. Ito, 1 John 3:16. Meron na kayong memory verse 2. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. Ibinigay niya. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Tingnan niyo, sino unang nag-lay down? Sino po? Talagang consistent ng Bible. Jesus. And then so that we can lay down our lives to brothers and sisters. Di ba yun din yung kanina? We love because He first loved us. Tayo yung umiibig kasi may unang umibig sa atin. May unang nag-lay down ng life and now we can lay down our life to our brothers and sisters. Amen? At yung root nun, dahil ikaw tinanggap mo ang tinapos na gawa ni Jesus. I'm starting to close na po. The cross is the ultimate expression of God's love and grace. Sabay-sabay ba natin basahin? 1, 2, 3, go! The cross. Kaya salamat sa leadership, meron tayong cross dito. Sa tuwing may tumatayo dito, nagpupuri, naglilingkod, napapaalalahanan, Lord, it's all about you. Ako po umaangkas lang sa biyaya mo. Ako po ay inibig mo lang. Salamat sa talento, salamat sa pagkakataon na makapagbahagi ng salita. At naniniwala ko ang salita ng Diyos ay hindi mawawalan ng kabuluhan sa atin. At kung gusto nyo pang maintindihan ang pag-ibig ng Diyos, panoorin po natin ang maikling video na ito. Kita nyo po yung iyak ng isang tatay, no? The Father's love. Ganun ang naramdaman ng Diyos Ama nung nakita niya ang kanyang anak. Nakabayubay sa krus. Walang alam yung mga taong nakapaligid kung para saan yun. Dinudusta pa nga siya yung damit niya, pinagsugalan. Katulad ng movie na yon, The Bridge Master. Typology movie. Tayo yung nasa loob ng tren. Yung tren ay ang mundo. Yung ama doon ay God the Father. Yung anak ay si Jesus. Kinuha ni Jesus lahat ng galit, pasakit ng mundo. Sabi sa Romans 5:8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Sa atin nang tayo ay makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya do not forget your first love. Kung paano ka dinala ng Panginoon
sa edad mo ngayon. Dahil yan sa pag-ibig niya. Ang gusto lang ng Panginoon, manatili ka sa pag-ibig niya. Amen? Ngayong nalaman na namin to, Pastor G, anong gagawin namin? Punuin mo ang sarili mo ng mga P. Papuri. Sabihin nyo nga, papuri. Magpuri ka sa Kanya. Isa pang P. Punuin mo ang sarili mong paglilingkod. Sabihin nyo, paglilingkod. Punuin mo ang sarili mong paghanga. Sabihin mo, paghanga. Di ba pag meron kang iniibig, wag mawawala yung paghanga. Crush ko to eh. Humahanga ako sa iyo. Huwag mong iwawala yung paghanga mo sa Diyos dahil patuloy kanyang pinagpapala dahil kahit hindi ka karapat-dapat, pinagpala ka niya. Ano pang P? Pasasalamat. Laging magkaroon ng puso mapagpasalamat. Hindi puro reklamo. Salamat, Lord. Salamat, mahal mo ako. At lastly, letter P, pagbabahagi. Magkaroon tayo ng pusong marunong magbahagi ng pag-ibig ng Diyos. Hindi man may hawak ng mic, yung simpleng ikwento mo lang, mahal ka ng Diyos. Yung simpleng tapikin mo lang, hindi mo pinapansin kapatid mo, hindi mo pinapansin kapitbahay mo, mahal ka ng Diyos. Or simpleng i-share mo lang yung mga sinishare doon sa page natin. Simple like. Kasi pag nilike mo yon, pupunta na yun sa wall mo. Pwede nyo bang sabihin, Lord, sabihin mo ng buong puso, Lord, thank you for loving me. Bibigyan ko po kayo ng 5 words to live by. Ang binigyan tayo ng yan yung the battle is the Lord's. Yan yun 5. The battle is the Lord's. Ito naman po, 5 words to live by. This year, sabihin nyo, thank you for loving me. Every day, pagkagising mo, Lord, thank you for loving me. Even to your spouse, salamat, mahal mo ako. Hindi ako perfecto, pero mahal mo ako. Oo naman, Han. Thank you for loving me din. Ganun. Punuin natin ang ating tahanan ng pagmamahal. Bakit? Yung pagmamahal na meron tayo, kanino galing? Sa Diyos. Sa kapwa natin, sa mga katrabaho natin. Di ba sabi sa Biblia, maging ilaw at asin tayo ng pag-ibig ng Diyos. Meron yung Tagalog. At dahil mahal mo ako. Sabihin nyo nga, at dahil mahal mo ako. Duduktong amen. Lord, at dahil mahal mo ako, pagagalingin mo ako. Gagamitin mo yung maintenance ko na binigay ng doktor kasi ang mga doktor bigay ng Diyos. Amen? At dahil mahal mo ako, magiging victorious ako sa trabaho ko. At dahil mahal mo ako, nakakapagtapos ako ng pag-aaral ko. At dahil mahal mo ako, matututo kong maglingkod sa iyo. At dahil mahal mo ako. Amen? The 5 words to live by. That is the first love that never dies. Sabi nyo nga, first love never dies. Pagtapos ng taon na to, matiintindihan pa natin na tayo ay minahal ng Diyos. At dahil kay Kristo, we are called beloved. Beloved thought. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. I am God's beloved child. 5 words din yan. I am God's beloved child. Ano ba yung 5, Sir J? Pastor J? 5 is a number of grace. Grace is the unmerited favor of God. Wala kang ginawa, makasalanan ka. Pinaburan ka ng Diyos ng pag-ibig at pagmamahal. Amen? Pwede ba nating ipikit ang ating mga mata? Kung gusto mong tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, at ngayong wala ka pang tunay, wala ka pang first love na nagmumula sa Diyos, inaanyayahan kita sa panalangin na ito. Gusto ng Panginoon, meron kang i-rekindle. Hindi lang ang pag-ibig sa kapwa-tao, kundi higit sa lahat ang pag-ibig niya
sa iyo. Sabi sa salita ng Panginoon, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Sabi sa Juan 1:12, sa lahat ng mga sumampalataya at naniwala sa Panginoon ay binibigyan niyang karapatang maging anak ng Diyos. Kung gusto mong maging anak ng Diyos, sumunod ka sa panalangin ito. Sabihin mo ng buong puso, Diyos Ama, salamat po sa aming Panginoong Hesukristo na binigay mo para sa amin. Salamat dahil may plano kang maganda sa akin. Ayaw mo akong mapahamak. Kaya Panginoon, sa sandaling ito, tinatanggap kita bilang Diyos at aking tagapagligtas. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan noon, ngayon, at magpakailanman. Ako'y mamumuhay sa ilalim ng iyong biyaya at pag-ibig. Baguhin mo ako. Naniniwala ako, ikaw ay namatay, muling nabuhay, at muling babalik para sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ba tayong tumayo? Tayo tayo sa Panginoon at itaas natin ating mga kamay. Ipagpapray ko po kayo. Ipikit natin ating mga mata. Taas natin ating mga kamay, senyales o simbolo ng pagsuko sa Panginoon. Lord, nakita mo po ang kamay ng iyong mga anak. Naniniwala po ko, Panginoon, kumilos ka ngayon. Ipaalala mo sa kanila ang kanilang unang pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Dahil naniniwala kami na yun ang pundasyon ng aming pananampalataya. Kami ay nakakatayo, kami ay nakakapaglingkod, kami nakakagawa. Dahil kami ay inibig ng Diyos. Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari. Oh Lord, sino ba ang tao na inibig mo? Thank you, Lord, for loving us. Thank you for your grace. At dahil mahal mo ang iyong mga anak, Lord, pagpapalain mo kami. At pinagpala mo na kami siksik, liglig at umaapaw. I pray, Panginoon, at the sound of my voice, nakakarinig ng recording na ito at mga tao dito, Panginoon, na may iniindang sakit, pisikal, emosyonal, mental. Sa pangalan ni Jesus, mahal mo ang taong ito. Pinagaling mo na ito sa pangalan ni Jesus. Arthritis, sakit ng katawan, sakit sa puso, sakit sa emosyonal, even sa isipan, sa pangalan ni Jesus, niyara mo na ito sa krus ng Kalbaryo. Lord, problema sa pinansyal, I declare in the name of Jesus, ikaw ay naghirap para kami pasaganain. Sa pangalan ni Jesus, inako mong lahat. Ang simbahang ito ay nakasalig lang sa pag-ibig mo. Kaya we are the beloved Grace Church. Salamat po. Turuan mo kami na i-focus ang aming paningin sa iyo lamang. Fixing our eyes, focusing our eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Receive your blessing this day. Receive your blessing this week. For no weapon formed against us shall prosper. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At dahil mahal mo kami, patuloy kaming ahanga, magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.